Muli na namang ginigisa ngayon at nababash ang Philippine National Police matapos ang mga sunod-sunod na kasong kinasangkutan ng kanilang mga kabaro. Nito lamang kasing November 23, 2025 ay 14 na mga kapulisan na naka-assign sa Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Unit ng Calabar Zone ang inakusahang nagnakaw at nanggahasa ng 18 taong babae sa Bacoor, Cavite. Ang 8 sa nasabing mga pulis ay agad ding naaresto sa loob mismo ng Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna, habang 6 pa sa kanilang mga kasamahan ang pinaghahanap. Balita, ginahasa ng 14 na pulis ang isang babaeng 18 anyos sa Cavite. November 22, 2025, isang umiiyak na dalaga ang dumulog sa tanggapan ng kapulisan ng Bacoor Municipal Police Station kasama ang pamilya nito. Nagtungo doon ang pamilya para magsampa ng reklamo laban sa 14 na kalalakihan. Ayon sa sinumpaang salaysay ng biktima, November 22, 2025, mag-isa lamang siya sa bahay at para malibang ay nagtambay siya sa labas. Nang dumating ang grupo ng mga armadong kalalakihan, sakay ng isang pulang Toyota Innova at mga motorsiklo. Mula doon ay bumaba ang 14 na kalalakihan na nakasuot ng face mask. Nagpakilala umano ang grupo ng mga pulis na nakatalaga sa kanlubang. Ayon sa kanila ay naroon sila para sa isang operasyon at ang target ng grupo ay ang nobyo ng biktima. Noong una sinabi ng dalaga na wala roon ang nobyo, subalit naging marahas sa mga lalaki at sapilitan siyang pinasok sa loob ng bahay. Pagpasok sa loob ay mabilis nilang hinalughog ang bahay. Ang pakay ay ang mahahalagang gamit ng biktima. Mabilis nilang sinaid ang mga pera, cellphone at ilan pang mahahalagang gamit sa loob. Hindi pa nasihan ang mga suspect. Ayon sa dalaga, ang leader ng grupo ay pinasok siya sa loob ng kanyang silid bago inutusan nito ang mga kasamahan na lumabas at ikandado ang pintuan ng bahay. Bago siya nito sa pilitang pinaghahalikan at ginahasa. Pagkatapos ng insidente ay tinakot pa siya ng mga ito na huwag magsusumbong kung ayaw niyang may mangyaring masama sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng ginawa ay umalis na ang mga suspect, dala ang ilan sa mahalagang gamit ng biktima, maging ang kanyang motorsiklo na Mio I-125 na kulay hidilaw at helmet nito. Nang madatna ng kanyang lola ang dalaga ay tulala ito at umiiyak. Ilang ulit nila itong tinanong kung ano ang nangyari pero inabot ng ilang oras bago ito tuluyang nakapagsalita at nagawang maikwento ang nangyari. Bigla na lang may kasi may jowa yung yung apo ko. Yun ang nila hanap. Kasi bigla na lang pumasok po. Opo. Anong ginawa po? Yun ang hindi ko alam kasi nung pagbaba ko, hindi ko alam na may pumasok. Tapos pagbaba ko, nakita ko nandun sa may gate namin. Sabi ko, ano ba yan? Tapos nalubog nila yung kwarto. Kasi nasa kwarto lang sa ibaba yung apo ko doon siya nakatira. Oo. Tapos pumunta yung jowa doon. ano yung Baba ko, sabi ko, ano nangyari sa'yo? Wala siyang sinasagot. Gumagano lang siya, yung iyak niya, walang imik, pero gumagano. Wala na Paglabas ko, di umalis na sila. Kasi nung tinanong ko yung apo ko, sabi ko, anong iniiyak mo? Bakit? Anong ginawa sa'yo? Hindi siya makasagot. Siyempre, tinakot yun, di ba? Oh. Ang biktima ay isang grade 9 student na naninirahan sa Barangay Talaba, 3, Bacoor City, Cavite. Bagamat 18 pa lamang ay kumikita na ito ng sariling pera sa pamamagitan ng live streaming at pagbibinta online ng mga tsinelas at sapatos. Nang matanggap ang nasabing reklamo ay agad na nagsagawa ng investigasyon ng Bacoor PNP. Pumunta sila sa lugar at agad na nagsagawa ng site inspection. Naghanap din sila ng mga CCTV sa paligid. Simple lamang ang bahay ng biktima. May lumang gate at pagpasok dito ay naroon na ang silid ng biktima na nadidingdingan lamang ng plywood. Bagamat maayos ang loob nito at mayroon na ring mga makabagong kagamitan. Sa paligid ay ilang CCTV footages din ang kanilang nakuha.
Dito nga, tulad ng salaysay ng biktima ay nakuhaan ang pagdating ng sasakyan ng mga suspect na kalaunan ay agad nilang nakilala na pawang mga pulis na nakatalaga sa Philippine National Police Drug Enforcement Special Operation Unit ng Calabarzon. November 23, 2025 kinabukasan, alas 2 ng madaling araw, ay tinungo ng Bacoor City Police ang Camp Vicente Lim sa Barangay Mayapa, Calamba City, Laguna. Sa pangunguna ng Intelligence Section at pamumuno ni Police Captain Hermigildo M. Soriano Jr. sa ilalim ng direksyon ni Police Lieutenant Colonel Alexi A. Disamito ay agad nilang inaresto ang 8 sa mga suspect na kinilalang sila Police Lieutenant Ram Rujun Pastor Maristela, Police Master Sergeant Christian Rojas Vega, Police Corporal Marvin J. Francisco Abella, Police Corporal John Michael Saleta Aga, Police Corporal Ronnie Garcia Lising, Patrolman Jimmer I. Domingo Vendiola, Patrolman Crisanto Barakel Gicoso, Patrolman Jefferson Viloria Calma. Samantalang ang 6 pang mga kasamahan ng mga ito na sila Police Corporal Jerome Rojas, Patrolman Alexander II Versula, Police Corporal Dondi Gria Olog, Patrolman Edward Tagadtad, Patrolman Raymart Lasiste at Patrolman Richard Sait ay naging mailap sa kapulisan at patuloy pa ring pinaghahanap ng mga pulis. Estado ng Philippine National Police o PNP ang 8 kapwa pulis nito matapos masangkot sa pagnanakaw at panggagahasa sa isang grade 9 student at online seller sa Bacoor, Cavite noong Sabado, Nobyembre 22. Sa isang follow-up operation, kalaboso ang mga suspect sa loob mismo ng Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna kahapon ng madaling araw. Pinaghahanap pa ng otoridad ang 6 na iba pang mga sangkot sa krimen. Napag-alamang pawang mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit Calabarzon ang mga suspect na pulis. Ang 8 ay dinisarmahan at inaresto ng kanilang mga kabaro bago dinala sa Bacoor City Municipal Police Station. Mula sa kanila ay na-recover ang iba't ibang armas, ang pulang Toyota Innova na may plate number na SHU 704, ang MIUI 125 na dilaw na pagmamay-ari ng biktima, iPhone 13, 2 plate number, bodal money at illegal na droga na tinatayang may halaga na 584,800 pesos. Isinagawa ang on-site inventory sa presensya ng mga barangay officials bilang mga saksi. Ang mga naaresto ay dinala sa Bacoor City Police Station para sa tamang disposisyon at kasalukuyang inihahanda ang mga dokumento para sa inquest proceedings. Ang mga suspect ay inaasahang mahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na nga dito ang kasong robbery in band at ang paglabag sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law. Bagamat ayon sa biktima ay isa lamang ang gumahasa sa kanya, ang 14 ay makakasuhan pa rin ng parehong paglabag dahil sa nasa lugar sila nang mangyari ang krimen at alam nila ang ginawa ng kanilang team leader. Kasunod nito ay agad ding sinibak ang commander ng PNP Drug Enforcement Special Unit ng Calabarzon na kinabibilangan ng mga suspect dahil sa hindi nito nagawang magabayan ng maayos ang kanyang mga subordinates. Sa kabila ng nangyari, ang ilan naman ay patuloy na pinagtatanggol ang mga suspect at sinabing huwag silang hugasgahan base sa testimonya ng biktima. Bagay na nakatanggap ng maraming negatibong feedback. Ayon sa marami ay walang lusot ang mga suspect sa kaso dahil maliwanag ang paglabag na kanilang ginawa. Hindi rin nila maaaring baligtarin ang akusasyon dahil kung nagkaganoon, bakit nila kinuha ang mahalagang gamit ng dalaga kung totoo na ang nobyo nito ang kanilang pakay? Wala din silang dokumento sa ginawa nilang seize and seizure sa bahay ng biktima at isa pa sa mabigat na paratang ay ang ginawang panghahalay ng team leader ng grupo sa 18 anyos na dalaga. Dahil sa balita ay muli na namang nadungisan ang imahe na iniingatan ng maraming miyembro ng PNP. Ganun pa man, hindi naman natin maaaring i-generalize ang kasalanan ng ginawa ng iilan. Marami pa din naman sa ating mga kapulisan ang tapat sa kanilang serbisyo. Ang pangyayari ay nag-iwan ng takot at labis na trauma sa dalaga. Ganun pa man ay matapang nitong pinahayag na ipaglalaban niya ang karapatan at ang ginawang paglabag ng mga suspect sa kanyang karapatang pantao at pagdungis ng mga ito sa kanyang pagkababae.
Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.